Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 33 anyos na babae patay matapos ma-hit and run sa Isabela. Insidente sa pool sa CCTV. Pasintabi po, naagnas na bangkay ng isang lalaki. Natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa San Fabian, Pangasinan. Ilang negosyo sa Dagupan City nananatiling bukas kahit lubog sa baha. At kobra nakitang lumutang sa baha. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, triple ang itinaas ng volume ng basura sa ilang barangay sa Dagupan City dahil sa nararanasang baha. Kaya ngayong araw inumpisahan na ang paghahakot sa mga basura sa Barangay Maluwed matapos ang 2 linggong pagbaha. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Kasabay ng paghupa ng baha sa bahaging ito ng Barangay Maluwed, Dagupan City kahapon, inilabas din sa kalsada ang mga naipong basura mula sa mga kabahayan. 2 linggong hindi na kolekta ang basura sa barangay dahil sa baha. Pero kaninang umaga, inumpisahan na ng mga garbage collector ang maghakot. Ngayon, Tapos mahirapan kami, mabibiga pa, boss. pakisegregate lang po yung mga basura nila kasi mahirap po mag-segregate. Ayon sa mga opisyal ng barangay, triple ang itinaas sa volume ng basura dahil sa epekto ng nagdaang kalamidad. Hihingi po natin sa ating mga kabarangay hanggat maaari po sana ayusin po natin yung mga basura natin at ilagay po natin sa sako sa plastic. Ayon sa Waste Management Division, diretso pa rin ang pagbiyahe sa mga basura sa Urdaneta City. Sumentro ang garbage collection sa mga hindi binahang lugar sa mga nakalipas na linggo. Pero ngayon, naunti-unti nang humuhupa ang baha. Double time ng paghakot sa iba't ibang lugar sa lungsod. Hindi rin makalabas yung mga tao, yung mga nasa household po ang medyo nadagdagan. Pakiusap ng WMD sa mga residente, maging responsable sa kanilang mga basura. Sana po huwag nating itapon sa may tubig yung ating basura. Kung hindi pa makulikta po, huwag po nilang ilabas para hindi po asurin ng itong baha. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Hindi na raw maisasalba ang mga pananim na lubog sa baha sa Bangaldan, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang validation na isinasagawa ng Department of Agriculture para malaman kung gaano nga ba kalawak ang pinsala sa tanim ng mga palay sa probinsya ng Pangasinan. Muling nalubog sa baha ang mga pundang itinanim sa mahigit 4 na ektaryang palayan na binabantayan ni Jomar mula sa Mangaldan, Pangasinan. Buwan ng Hunyo nang unang masirang mga tanim niyang punla. Nang bumuti ang lagay ng panahon ay muli siya nagtanim, pero wala pa halos 1 buwan ay nalubog na ito sa baha, bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Posible raw na hindi na sila magtanim pa ng palay dahil sa laki ng kanilang pagkalugi ngayong cropping season. Baka hindi na po eh. Kasi nasayang na po yung una namin tanim. Baka Pangalawang tanim na yan? Opo, pangalawang tanim. Nung una po kasi, sabog tanim po. Tas umulan, namatay ulit. Hindi na rin muling magtatanim ng palay ngayong cropping season si Jose. Palagi raw kasing binabaha ang kanilang palayan. Wala na rin silang punla na may tatanim ngayon. Tagulan. Mahirap. Oo, palagi lugi. Dahil sa nararanasang mga pagbaha, apektado ang ekta-ektaryang palayan sa probinsya. Kaya nangangamba ngayon ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa posibleng mababang produce ng palay na makaapekto sa supply ng bigas sa Pangasinan sa huling quarter ng taon. Hopefully, magtatanim ulit yung mga magsasaka dahil medyo mababa yung farm gate price. Yun ang isang worry natin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang validation at monitoring ng otoridad sa mga sakahan. Meron ng mga assistance na nakahandang ibigay sa mga apektadong magsasaka. Chris, province-wide ay meron pa rin mga taniman ng palay ang lubog pa rin sa baha hanggang sa mga oras nga na ito. Gaya na lamang sa bayan ng Kalasyaw kung saan ay mahigit pa sa 10 barangay ang lubog sa baha. Dito naman sa bayan ng Mangaldan, Chris, ay nag-start na ang lokal na pamahalaan na magbigay ng assistance sa mga apektadong mga magsasaka. Chris?
Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Bagamat humupa na ang baha sa malaking bahagi ng lalawigan ng La Union, may ilang pang lugar na baha pa rin matapos ang pagtama ng nagdaang bagyong Emong at patuloy na umiiral na habagat. 3 kalsada pa rin sa lalawigan ang hindi madaanan sa ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations ng otoridad sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Sa pinakahuling tala ng La Union Provincial Government, umabot na sa 17,711 na bahay ang nasira ng bagyo. Kabuang 1,860 dito ay totally damaged. Mahigit sa 71,000 na pamilya, katumbas ng mahigit 215,000 na katao ang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Aabot naman sa 1.1 billion pesos ang inisyal na danyos sa infrastructure, habang mahigit sa 150 billion pesos naman ang danyos sa agriculture. Sa ngayon, marami pa ring lugar ang walang supply ng kuryente. Tumutulong na ang ilang electric corporation at cooperative para mapabilis ang restoration ng supply ng kuryente sa probinsya. Mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga nakatanggap ng tulong mula sa DSWD. Silipin sa report ni Glam Caligdan Dizon. Kabuanan na ni Lailani Plata. Nag-aalala siya ngayon matapos silang lumikas sa Bacolor Integrated School sa Pampanga. Hanggang lampas tao kasi ang antas ng baha sa kanilang lugar dahil sa pag-ulan at sunod-sunod na bagyo. Hanggang dito. Nung asawa ko, lumulungsong po siya sa tubig kahit na malalim. May sakit naman si Princess Nuki habang nasa evacuation center. Kaya nag-aalala siya ngayon na baka mahawaan niya ang kanyang mga anak. Po, lalo na may 4 po akong anak. Po, sobrang hirap po kasi. Para matulungan ang evacuees, personal silang binisita ng Department of Social Welfare and Development para mahatiran ng tulong. Nakatanggap ang bawat pamilya ng clothing kit, hygiene kit, 2 kahon ng family food packs, sleeping kit at water filtration system na ipinagkaloob sa lokal na pamahalaan. May food truck din na may dalang lugaw at mansanas para sa evacuees. 615,000 na family food packs na ang nailabas ng DSWD. Kayang-kaya pa ng DSWD, nakahanda tayo para sa ganitong mga pagkakataon. Ayon sa lokal na pamahalaan, marami pa sa kanilang lugar ang nangangailangan ng tulong mula sa national government. Talagang kailangan talaga ng matagalang pag-sustain ng mga food pack na mga lubog. Sa huling tala ng Pampanga PDRRMO, nasa 180 na barangay sa 16 na LGU sa lalawigan ang nananatiling lubog sa baha. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Kuha ang CCTV footage na ito sa tapat ng Barangay Hall sa Makalawat, Cabanatuan, Isabela, madaling araw noong Lunes. Maaninag na may naglalakad na tao sa gilid ng kalsada nang biglang masagi ng paparating na elf truck. Dumiretso sa pagpapatakbo ang driver ng nakabanggang truck. Ang biktima, isang 33 anyos na babae na dinala sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sa sinagawang backtracking ng PNP sa mga kuha ng CCTV footage sa lugar, nahuli ang driver sa checkpoint sa bayan ng Amulong, Cagayan, gabi noong July 28. Wala pang pahayag ang driver ng truck. Pasintabi po mga kapuso, natagpo ang palutang-lutang ang naaagnas na bangkay ng isang lalaki sa dagat sa San Fabian, Pangasinan. Tutukan sa report. Mag-aalas 6 kagabi, nadiskubre ng isang mangingisda ang palutang-lutang na bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki na tinatayang nasa 4'11 hanggang 5'1 ang taas. Naagnas na ang bangkay na nakitang palutang-lutang sa dagat sa bahagi ng Barangay Bulasi, San Fabian, Pangasinan. Walang anumang kasuotan ng biktima ng matagpuan. Possible po na ilang araw na yan na nakababad sa tubig. Lumalabas na pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Walang anumang senyales ng foul play. Walang tama ng bala ng baril o saksak sa katawan ng biktima. Base sa initial na kinandak na medical legal examination, yung image officer natin, wala namang nakitang foul play sa katawan. Nakipag-ugnayan na ang San Fabian Police Station sa iba't ibang bayan para sa mabilis na identification sa bangkay na natagpuang palutang-lutang sa dagat. May ilang individual na raw na nakipag-ugnayan sa pulisya para i-identify ang bangkay. Pero wala pang kumpirmasyon kung ang natagpuang bangkay ay ang kanilang nawawalang kaanak. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban.
1 North Central Luzon. Nagpapakawala pa rin ng tubig ang 5 dam sa Luzon. As of 8 a.m. ngayong araw, 8 gates pa rin ang bukas sa Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet. 6 na gates naman ang nakabukas sa Binga Dam sa Itogon, Benguet. Tig-isang gates naman ang nakabukas sa San Roque Dam sa Pangasinan, Ipo Dam sa Bulacan at Magat Dam sa Isabela. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasabat sa Port of Clark ang mahigit sa 5 kilo ng ketamine umano na mula sa Belgium. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Bistado ang tangka umanong pagpuslit ng hinihinalang iligal na drogang ketamine sa Port of Clark sa Pampanga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakakuha sila ng impormasyon na may paparating na parcel mula Belgium. Dumating ito sa Pantalan noong July 24. Kahapon naman nasabat ang umano'y ketamine na mahigit 5 kilo. Isa sa ilalim pa ito sa forensic examination at confirmatory analysis. Arestado naman ang 3 individual kabilang ang isang babae sa magkasunod na operasyon ng mga otoridad sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Unang naaresto noong Lunes sa Barangay Imelda ang 2 sospek. Nakuha sa kanila ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 20.10 grams at nagkakahalaga ng 136,680 pesos. Kasunod na naaresto sa Barangay Bantog Norte ang 48 anyos na lalaki. Nakumpiska sa kanya ang nasa 51.20 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 348,160 pesos at ang 1,000 pesos na marked money. Sa kabuuan, nasa mahigit 584,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska sa 3 sospek na wala pang pahayag. Kinakaharap nila yung kaso na violation ng Section 5 and 11 of Republic Act 9165. So sa ngayon, file na namin yung kaso laban sa kanila. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, voter registration magsisimula na bukas, August 1. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Isang araw bago ang pagsisimula ng voter registration, nagpaalala ang COMELEC sa publiko na tuloy ang schedule bukas, August 1, 2025. Wala namang nakikitang problema ang COMELEC na posibleng mag-antala sa voter registration sa Region 1 matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo na sinasabayan ng habagat dahil meron namang kuryente sa lahat ng COMELEC offices. Wala ring lubog sa bahan na tanggapan ng COMELEC sa riyon. Ibig sabihin, kayang iproseso ang lahat ng transaksyon sa loob ng 10 araw na voter registration. Mahigit sa 100,000 na new registrants ang inaasahang magpaparehistro sa Region 1. Hindi papayagan ng COMELEC ang transfer of registration. Sa kadahilan ng hindi na rin sila qualified na mag-transfer kasi kung ang election ay may magaganap sa December 1, yung period ng transfer nila as qualified voter doon sa pagtatransferan nilang lugar doon sa new residence nila ay hindi na rin pasok. Nakahanda na ang COMELEC sa Mangaldan, Pangasinan. Naglabas na rin sila ng schedule para sa satellite registration, partikular sa mga malalaking eskwelahan. Just in case man po na walang pasok, we will still coordinate with the principals na una na namin pinuntahan para just in case, dito na lang sila sa opisina. Intayin na lang namin yung sa barangay, ma'am, kasi mayroon daw registration sa barangay, opo. Bakit ayaw niyo po dinawakan? Pwede rin, okay na yun, magpapamasahin na naman, ma'am. Ayon sa COMELEC Region 1, magiging hamon ang pagsasagawa ng satellite voter registration sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Kabilang sa mga pwedeng iproseso sa 10-day voter registration ang application for registration para sa mga first-time voter. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Nakararanas pa rin ng baha ang 12 bayan at 2 syudad sa Pangasinan. Ang detalye sa report.
Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, umabot sa mahigit 400,000 na pamilya ang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Katumbas ito ng mahigit 1.4 milyon na individual. 14 na bayan at 4 na syudad ang apektado, katumbas ng 933 barangay. 14 na lugar pa rin ang nakararanas ng baha, kabilang ang Dagupan City. Binabaha pa rin ang bahaging ito ng Rizal Street, pero sa kabila ng baha, bukas pa rin ang ilang negosyo. Umabot daw hanggang binti ang baha sa loob ng tindahan. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggal ang mga sandbag sa harap ng establishmento. May mga clients tayo na kailangan talaga ng generators, submersible pumps, and other tools pa. Kaya nagpursige po kami mag-open. Hindi rin nakaligtas sa baha ang kantinang ito. Bubukas na kami sir kasi walang makain, walang puuhunan. Kaya yun, magbubukas kami. Kahit kaunting tao, magbubukas kami. Kung may mga nananatiling bukas, marami namang negosyo ang nakasara dahil sa baha. Ayon sa isang economist, may epekto sa ekonomiya ng isang lugar ang mga nakasarang negosyo. Domino effect yan. Pag wala kang income, wala ka rin gagastusin for your daily needs. Now, how about dun sa mga consumers mo? Okay. So, saan sila pupunta? Saan sila bibili? Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan daw ng tulong mula sa gobyerno, lalo na sa pag-monitor sa presyo ng mga bilihin. Pag nasa state of calamity, unang-una yan, ini-stabilize ang prices. Kasi hindi natin maaalis kung sino ang nakabukas. Dahil sila lang, then pwede nilang itaas ang presyo. Kawawa naman ang consumers. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Sa kasagsagan ng pagbaha naman, namataan ng isang kobra sa subdivision na yan sa Malolos, Bulacan. Kwento ng residente, nasa 2 dipa ang haba ng kobra na nakita sa harapan ng kanilang bahay sa Barangay Longos. In-upload sa social media ang video bilang babala sa mga residente na mag-ingat sa paglusong sa baha. Umalis din kalaunan ang ahas. Paalala naman ng eksperto, sakaling makakita ng ahas, huwag itong hahawakan at sasaktan. Ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad para ma-rescue. Iba't ibang grupo at individual naghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Tuguegarao City at Pangasinan. Silipin sa report ni Joel Fernandez. Inani na ng Tuguegarao City Agriculture Office ang toneladanang sili at talong sa kanilang taniman sa Urban Edible Garden dahil sa pangambang masira ang mga ito, dulot ng mga pag-uulan at ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ipinamigay ang mga gulay sa naapektuhan na nagdaang bagyo sa lungsod. Mas mainam na umanong maani at maipamigay agad ito para mapakinabangan ng mga nasalanta ng bagyo. Samantala, namahagi ng relief goods at water supply ang isang grupo ng fire volunteers sa Dagupan City. Pangunahin nilang inabutan ng tulong ang mga residenteng binaha sa Dagupan City at Calasiao, Pangasinan. Umabot sa 1,400 na individual ang benepisyaryo ng kanilang relief operations. Tulong-tulong naman ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa pagbibigay ng libreng gupit sa mga nasalanta ng bagyo sa Calasiao Sports Complex kaninang umaga. Para uwi kami, magaan ang mga ulo namin, saka gaganda kami ng konti. Nasa 10 hairdresser ang nakiisa sa libreng gupit. Double purpose po, natulungan namin yung mga evacuees para malibreng gupit, plus natulungan din po natin yung mga membro natin sa LGBT na kahit papano, dahil isang linggo na rin silang walang trabaho, ay magkaroon sila ng konting income. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, dahil po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta, maganda ang financial performance ng GMA Network sa unang 6 na buwan ng 2025. Nagtala ang GMA ng 2 billion peso net income tax o income after tax. May 3 beses yan ang kita sa parehong panahon noong 2024. Umabot naman sa 10.1 billion pesos ang consolidated revenues ng network, mas mataas ng 7.8 billion pesos sa kaparehong panahon noong 2024. Tumaas din ng 9.3 billion pesos ang kinita sa advertisements. Nakaambag dyan ang election-related placements nitong eleksyon 2025, pati na ang mataas na kita mula sa production services. Dahil sa mas malakas na kita,
Nakapagtala ang GMA ng 3.8 billion pesos na kita o earnings before interest, taxes, depreciation and amortization o IBTA sa pagtatapos ng June 2025. 91% na mas mataas kumpara noong 2024. Sinasalamin nito ang patuloy na pangunguna ng GMA Network sa nationwide ratings base sa Nielsen TV audience measurement, gayon din sa iba't ibang digital platforms. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang lalaking nagnakaw sa loob ng isang subdivision sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Puno ng nakaw na gamit ang tricycle na ito na pinagsakyan ng mga tinangay ng kawatan mula sa bodega sa isang subdivision sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Sa loob ng tricycle, makikita ang mga ninakaw na parts ng sasakyan. Habang sa top load carrier ay inilagay naman ang rolyo ng chicken wire fence at iba pang construction supply. Yung ating mga kagawad po, mga barangay official ng Malabago ay active po sila sa pagbantay. Kaya po tinry nila na bantayan po 4:30 in the morning. Mismo nga mga opisyal ng barangay at mga tanod na nakahuli sa mga suspect. Lumalabas na hindi ito ang unang pagkakataon na nilooban ng naturang bodega. Kaya naman minanmanan sila ng otoridad. Sa pangatlong pagkakataon ay naaktuhan ang kanilang pagnanakaw sa bodega. Well, sinabi ni Kapitan sa amin na manmanan mula gabi hanggang umaga para makita yung tricycle na pumapasok kasi hanggang talagang hindi namin tinigilan. Naaresto ang isa sa mga suspect habang nakatakas ang isa pa. Kabilang din sa sasampahan ng kaso ang gwardiya ng subdivision. Pinalampas siya ng gwardiya na naka-duty doon. Kaya nung dumating po kami sa area, ma'am, ito po yung duty ng guard ay tumakbo po siya. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap ngayon sa kasong robbery. Wala pang pahayag ang pamunuan ng subdivision. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Iniutos ng Department of Education ang pagtatakda ng makeup classes para makabawi ang mga estudyante dahil sa sunod-sunod na class suspension. Ayon sa kagawaran, pwede raw itong gawin sa weekends o kaya'y dagdagan ang oras sa weekdays. Nasa isang linggong suspendido kasi ang klase ng mahigit sa 24,000 paaralan sa bansa dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Mahigit 400 paaralan din ang ginamit na evacuation centers. Sa kanyang sona nitong Lunes, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan palawakin ang remedial class at tutorials sa gitna ng pagkahuli ng mga estudyanteng Pilipino. Inilunsad ng DepEd ang Quality Basic Education Development Program 2025-2035. Dito, hihinga ng tulong ang pribadong sektor para mapunan ang kakulangan sa classrooms at magkaroon ng gadgets at internet access ang mga paaralan. Kailangan din daw tumulong ang regional offices ng DepEd at mga lokal na pamahalaan. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo at namataan malapit sa bansa. Huli itong nakita ng Pag-asa kaninang umaga sa layong 1,020 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, nasa medium o katamtaman ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Wala pa naman itong direktang epekto sa Pilipinas. Kumpara naman itong mga nakalipas na araw, mas mahina na ang epekto ng habagat sa ating bansa pero may tsansa pa rin ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Cordillera, Pangasinan, Zambales, Bataan, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. May malalakas pa rin na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sakaling may mga pagbaha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa.
11 bahay nasira sa pananalasa ng buhawi sa Lawag City. Sundan sa report. Nanalasa ang buhawi sa Barangay Kawakan, Lawag City kahapon ng umaga. 11 bahay ang nasira. May mga natanggalan ng yero at nabasag na pintuan. May mga puno ring natumba at nabagsakan ang ilang linya ng kuryente. Unang dumaan ang malakas na hangin malapit sa paaralan hanggang sa tumama sa mga kabahayan. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Inaalam pa ang kabuuang danyos ng buhawi. Nasira naman ang 3 kubo sa Barangay Estancia, Pasukin, Ilocos Norte dahil sa pananalasa ng ipo-ipo bandang alas 3 ng hapon noong Martes sa gilid ng dagat. Ayon sa mga residente, galing sa dagat ang malakas na hangin at tumama sa mga paupahang kubo. May mga nadaga ng individual sa natumbang kubo pero wala namang nasugatan. Binayo naman ng malalakas na pag-ulan ang bayan ng Burgos sa Ilocos Norte ngayong araw. Halos mag-zero visibility ang kalsada dahil sa lakas ng ulan at hangin. Nahirapan sa pagmamaneho ang ilang motorista. Pagkulog at paggidlat naman ang naranasan sa Lawag City kagabi. Nagdulot ito ng takot sa ilang residente. Bukod sa pagkulog at pagkidlat, nakaranas din ng malalakas na pag-ulan. Patuloy na paalala ng otoridad na manatiling alerto sa lagay ng panahon, lalo na ngayong tag-ulan. Glam Kalikdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Ramdam na ang excitement para sa highly anticipated at most glamorous event of the year, ang GMA Gala 2025. Ang teaser ng GMA Gala 2025 napapanood sa isang giant LED billboard sa EDSA. This Saturday na ang GMA Gala 2025 na bahagi ng 75th anniversary celebration ng GMA Network. Ang proceeds ng event ay mapupunta sa charity. Si David Licauco, wala raw ka-date sa GMA Gala. Biro niya, magiging third wheel daw siya sa kanyang kaibigan na si Dustin Yu at Bianca De Vera. Ready na rin si Asia's multimedia star at Stars on the Floor host Alden Richards sa GMA Gala. Excited na raw siyang makabanding ang kanyang mga co-artists at mga kapuso. At speaking of Alden, malapit na niyang matupad ang kanyang childhood dream na maging isang piloto. Nagsimula na si Alden na mag-aral sa isang aviation school sa Pampanga. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.